ano, malakas malakas yung pagbatok. Gumanyan ng ulo eh. Malakas yung pagbatok. Nako, viral ho ngayon sa mundo ng social media itong si Congressman Richard Gomez doon sa ginawa niyang pagsapok sa presidente ng Philippine Fencing Association na si Rene Gacuma. Pwede naman kung maidadaan yan sa malumanay na pag-uusap, dapat idinaan mo na lang doon. Di mo na sinapok. Ito naman. Ano ka pa naman, congressman ka, diba? Dapat magpakita kayo ng kagalang-galang. Yan kayo, di ba? Yan yung mga congressman. Di ba? Hindi naman kriminal yan. Hindi naman drugista. Hindi naman gumagawa ng illegal. Hindi naman illegalista. Di ba? Hindi naman ng kidnap. Hindi naman gumagamit ng illegal na droga. Ba't mo naman sinapok? Doon foul yung ginawa na yon. Kumbaga sa fencing, foul yung ginawa na yon. Itong si Congressman Richard Gomez. Kung bago lang ako kayo sa page update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala akong kawala. Itong si Congressman Richard Gomez doon sa ginawa niyang pagsapok dito kay Rene Gacuma, presidente ng Philippine Fencing Association. Panoorin ho natin itong CCTV footage. Ayan ho. Nako po, mainit talaga. Nag-uusap. Hindi kasi buo tong video eh. Hindi natin alam kung ano ang pinag-uusapan nila nung nandito pa sila. Yan, nung nandito pa yan. Ayan, tingnan nyo. Diyan ha. Ayan, dito. Ayan. Siya binatukan Kinonyatan eh. Walang yaka. Ano yan? Kung Richard Gomez naman, sport lang yan. Ika nga, sport. Dapat sport ka. Huwag kang mapipikon. Di ba? Huwag yung tipong meron ka lang sigurong hindi gusto sa sinabi niya. Pero itong si Mr. Rene Gacuma, malamang sa malamang, hindi naman niya pinagbuhatan ng kamay itong si Richard Gomez. Ang problema dito, Brad, tumama ka eh. Kahit ano sabihin mo, ikaw ang unang bumiray ka nga. Pamira, hindi naman yan mandurukot tapos nahuli mo sa gilid ng kalye tapos okay lang batukan mo eh. Pero bawal pa rin kasi congressman ka, pwede mo naman pabatok yung mga kani-gani. Batukan mo nga yung sa beses, para sa akin lang yung mandurukot yan. Brad, presidente yan ng Philippine Fencing Association. Kung ano man ang hindi nyo napagkasunduan, hindi natin alam yung behind the scene dito sa konfrontasyon na to. Pero ang atin dito, mali yung ginawa nitong si Congressman Richard Gomez. Una sa lahat, nakatalikod yung mama eh. Nakatalikod eh. Sabay kamot na lang niya. Makati siguro yung ginawa ng Richard Gomez sa kanya. Yan o. Nakatalikod o. Medyo nagkasagulan siguro. Sabi niya sport league kasi ni Goma yan, yung fencing na yan. Ngayon, pakinggan ho natin ang mga punto de vista. Ito, i-post ko dito doon sa malakas yung pagbatok. Gumanyan ng ulo eh. Malakas yung pagbatok. I-post ko lang dito to, tapos igilid ko lang. Dahil lang pag-uusapan ho natin dito sa video na to, ang mga punto de vista netong si Kong Jen at itong si Kong Nelson. Merry Christmas na dyan sa saganang mamamayan Ang araw, pasyalan natin yung mga idolo natin na yan para makadaupang palad naman natin yung si Sir Jen at saka yung si Sir Nelson. Ito, panoorin nun natin ang kanilang mga punto de vista dyan sa ginawang pagsapok na yan itong si Richard Gomez dyan sa presidente ng Philippine Fencing Association. Game! King Jen, ang sinasabi natin. Oo. Meron ding, alam mo ba yung fencing? Fencing Yung iskrimahan. Iskrimahan yun? Oo. Yun ang laro namin ni Richard Gomez. Diyan ko siya tinalo eh. Ganun. Nag-iskrimahan kami dalawa. Si Richard kasi yung laro niya, fencing din. Pero may hawak kayo espada. Wala akong espada. Iba ata iskrimahan yun. Bakit mo nasabi yung fencing? Kasi muntik nang maging boxing yung fencing dyan. Nagka-personalan? Ay, nagka-personalan. Ha? Buti hindi tinusok nung espada. Alam mo ang nangyari? Oo. Ito pa lang si Richard Gomez. Oo.
Philippine Fencing Association Director pala siya, no? Oh, yeah, official siya ng Philippine Fencing Association, tama. Nagkainitan sila nung presidente ng Philippine Fencing Association. So, director versus president. Dalawang tayo Pilipinas. Akala ko naman kalaban ibang bansa. Si Rene Gacuma. Silang dalawa pang official na nagkasundo. Nagkainitan. Okay. Ano bang nangyari? Ano daw? Pinag-awayan nilang dalawa. Ito to. Oh. Ayan. Tingnan natin. Ano bang nangyari? Oh. Ayan, no? May mga Parang pula-pula, maliwanag eh. yata. Parang wala pa. Nasaan ito? Nagte-text, eh. Asan ba? Binatukan eh. Binatukan eh. Ha? Ano? Ulitin natin ha, maliwanag ang kuha nitong sila Sir Nelson, parang buo tong... Ano ba nangyari? Ayan, Ayan, no? May mga pula-pula, eh. Oh. Parang wala pa. Nasaan ito? Nagte-text, eh. Ayun, Asan ba? Binatukan eh. Binatukan. Ha? Binatukan ba? Ayan, Ulit na. Ayan. binatukan siya. Di ba? Yan. Ayan, oh. Naglalakad. Oh. Viral si Gomez na yun eh. Sino yung nang batok? Richard Gomez. Si Richard ba? Yun parang blurred eh. Medyo, Richard Gomez daw yan. Tindig pa ng Richard na eh. Binatukan niya, yun yung ano, Yung presidente. Binatukan talaga. Masakit yung pag... presidente ng Philippine Fencing. Philippine Fencing Association. Yan. Hindi naman dinetali dito kung ano talagang Ano pinagmulan? pinagawa yan. hindi dinetali, Pero sabi hindi. ni Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino, Oo. sabi niya, matatanda na yan eh. Sina Gomez at Gacuma. Oh, meron pang bata isa yung naka-blue na umawat, you know? Buti na lang, naawat agad. Matatanda na sila. Sila na lang, ayusin na lang nila yung hindi nila pagkakaunawaan dyan. Akala ko pa naman, yung dalawang nag-iiskrimahan na magkalaban, hindi pala. Hindi. At nagkataon, dalawang official pa natin. Yes! Ano ba naman to? Kung Richard, ano ba na konting lamig? Ano ha? Bilang isang mababatas, saka, alam mo naman, ito yung palakasan. Hindi ito, kahit na kayo nagkakasakitan dyan, hindi magandang makita sa inyo yung bagay na yan. Yes. Kayo pa naman ang dapat magsilbing mabuting halimbawa eh. Game official kayo eh. At saka kayo, si Goma naman, pare ko, ikaw isang mababatas ka eh. Di ba? Yan pala sa mismong competition venue. Sa Passion ganun. Island, Kaya yun, may mga Ayun o. may mga naka-ID na eh. Napatigil Dapat mo siguro, siya ano ate. kaya yung pinagtalunan nila, no? ito daw. Tsaka mas matanda yung, para baka naman tinapik lang, may nakitang lamok sa likod. Hindi kaya ganun? Parang ang kwento, ito. Attorney Mike Abundo, Mr. Chips Dairit, and myself, nagkikwento si yung binatukan. Oo. Si Gacuma. Kasi siya ay sumulat na siya ng kung anong nangyari. Went down from our seats. So, nasa upuan, bumaba sila in the gallery to present ourselves with the intention of also congratulating his recent silver medal achievement in the shooting event. Ayun. So merong isang manlalaro na nanalo ng silver. Oo, so shooting i-congratulate event. nila. I-congratulate nila mismo si Richard Gomez. Okay. Congratulate. When I extended my right hand to congratulate Mr. Gomez, he planted his right foot on my left foot. Tinapakan pa pala. Squeezed my right thumb very hard. Kasi Pinisil niya daw. and said, "Who gave you the authority to replace that athlete? Na-take up nyo ito sa board meeting in my presence?" Ay, minura pa. Minura. Ganun. So merong isang manlalaro na parang dating, pinalitan nila. Pinalitan ng hindi alam ni... Ni Goma. Bilang director ng Fencing Association. Okay. Gacuma added he managed to release his left foot that he was stepping on. And as he returned his back on him to leave, yung papaalis na siya, Ayun, tumalikod, tatalikod na Gomez siya. reached out. Sinundan pa, to strike the back of my head. Binatukan. With what I felt was a hard, closed fist, right hook. Nakatikom ang ano daw, kanyang kamay. Malakas nga, tsaka gumalaw yung ulo. Gumalaw eh, napaganyan. Nakita ko natin. Mabuti na hindi na umalma si, si Gacuma. Hindi, tama yun. Tama yung ginawa ni Gacuma. Di ba? Hindi na siya
bumaba doon sa galit nitong si mas mahirap kung magpang-abot sila doon, di ba? Magkainitan sila lalo, mas mahirap 'yun. Okay na yung umalis na lang siya, linisan niya na lang. Yan, pinaka the best na self-defense ho yan mga kababayan. Pinaka the best na self-defense, pagka sinaktan kayo, kung kaya niyong umalis na lang kayo. Di ba? Yung ginawa ni Gakuma na yan, the best yan, di ba? Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ha? Wala ka alam sa pagiging atleta. Sisipain kita dyan. Alam ko saan ka nakatira. Gano'n? May mga ganun pa raw na Mayroon pa siya mga ay nangyari. nakaupo na at tinitingnan medical attention. Nako. Sobrang Sobrang mainit ni Richard Datan, ha? At parang dinala pa doon sa SEA Games ang init na ulo nila, no? Oo. At saka nandiyan dapat suportahan nyo na lang ang manlalaro. Meron ba kayong mga manlalarong disgusto? Ayaw ninyo? Yes. Nandun na, nasa akto na eh. Saka Diba? nila pag-usapan yun. Nako. Ano yan? Baka maging ano pa yan, maging batayan pa yan para ethics complaint bilang isang mababatas. Di ba? Totoo. Di ba? Hindi ito magandang, kahit pa sa... Okay lang mong batok. Okay lang mong batok. Pero walang ethics complaint yan. Pero yung magsalita labang kay Martin Romualdez, yun, sigurado ethics complaint ka yung ginawa ni Congressman Kiko Barsaga. Yun, sigurado yun. Pero itong ginawa na to walang ethics complaint. Sabi natin, well, tama si Goma. Pero sa pagkakataon ito, parang hindi maganda yung kanyang aktuasyon. Yung akto, no? Yung iginawi, una sa ugali. Sports po yan eh. Ang sports po ay karakter yan at saka disiplina yan eh. Yes. Kahit pa sabihin mo may maling-mali. Yung kasama mo. Pero sa aktong ito, parang Goma, hindi ako pabor sa bagay na yan. Doon nga sa mismong laro, technical foul yan eh. Ayun, tinapakan yung paa. Tapos nung umalis, nakawala, hinabol pa, binatukan pa. Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo dito kay Prof. Ana Malindog. Uy, naku, yari ho ang ICC dito. Balita ho natin, magsasara na daw. Wala na, palayain nyo na kasi si Tatay Digong. Ano yun, nagsunod-sunod ang kamalasan ng ICC na yan. By the way, ano nga pala nangyari sa ICC? Nangyari sa ICI. Bigla ko tuloy na yung ICI, no? Dito muna tayo kay Prof. Ana Malindogoy. Ito ho, balita ho ngayon sa mundo ng social media na di umano, sa mga nangyayari dito sa ICC, talagang konting panahon na lang ang bibilangin. Malamang sa malamang, magsasara na sila. Dahil saan nga naman ho sila kukuha ng pera? Saan ho sila kukuha ng kadalasan ho, yung yung mga perang nakukuha nila, ano lang yan, kumbaga donation. Wala naman ho talaga silang yung mga member country, nag-aambag-ambag para patakbuhin yung na yan. Yung criminal court na yan. Diba? Ang problema ho, kagaya ng bansang Venezuela, kung di tayo nagkakamali, nagtatangka na rin umalis dyan sa ICC na yan. Ngayon, yung patong-patong na sanction sa kanilang Amerika, paging yung kanilang mga judge, hindi na rin sila makagamit hindi na nila matransfer yung kanilang mga pera, yung mga asset nila, naka-freeze na. Kasama sa sanction na ipinataw ng Amerika sa kanila. Ngayon mga kababayan, bali-balita natin, maraming nag-analysis sa social media na di umano, pag nagpatuloy itong mga kaganapan na to sa ICC, malamang sa malamang, magsasara ho yung International Criminal Court na yan, kung katawagin nila. Hindi na tayo membro, dahil nga ang dami yung nilang pinakikialaman, yung tipong ang issue kasi dito ni Tatay Digong nung una, ang pagturing nitong mga ICC na to doon sa mga developing country kagaya ng Pilipinas, kagaya ng mga bansa sa Africa, yung tipong kasi pag nagde-develop ka, maraming problema yan. May problema sa korupsyon, may problema sa droga, maraming problema yung mga kagaya natin ngayon, dami natin problema. Number 1, korupsyon. Yung mga yan, talagang pagka sinubukan nilang linisin o ayusin ng kanilang mga bansa, talagang dadanak ang dugo dyan. Nandyan na yung mga sindikato, nandyan na yung mga kartel, nandyan na yung mga talagang drogista, di ba? Mga magtitinda ng droga. Sa gusto mo, talagang dadanak ang dugo dyan. Ngayon, yung pamantayan na ibinibigay ng ICC na to doon sa mga bansang first world country, yung yung develop ng mga bansa na, pinipilit ho nilang yung pamantayan na ginagamit nitong mga bansa na to na kung saan
yung pinagdadaanan ng mga third world country na kagaya ng Pilipinas at saka yung mga taga Africa, hindi ho kagaya sa atin. 'Di ba? Pinipilit ho tayong pasunurin doon sa mga bagay-bagay na hindi pa aplikable base sa katayuan ng ating ekonomiya at katayuan ng ating bansa. Doon tayo nagkakaproblema diyan. Kagaya ho nangyari sa Brazil, 'di ba? Tingnan niyo naman, napakarami din ho nagurkor dahil napakalala ng kanilang problema sa illegal na droga. Ngayon, papasok bigla ang ICC diyan, papasok sa eksena, magbibida-bidahan sila. Dapat hindi ganyan, human rights kayo diyan. Wala namang kinikilalang human rights yung mga illegalista na yan. Diba, wala naman silang, for example, yung isang bata, kahit na masira buhay ng mga yun, wala naman silang pakialam dun sa bata na yun. Talagang pagagamitin nila ng nagbabawal na droga para makuha nila yung pera ng bata. Walang human rights. Pero itong mga, yung kanilang moralidad, parang sukdulan hanggang langit, hindi ho nila maintindihan yung pinagdadaanan ng mga developing country na kagaya ng Pilipinas. Kaya ngayon, marami ibang bansa sa mundo naiisip na rin ng umalis diyan sa ICI na yan dahil nga diyan sa ginagawa nila na yan. Yung mga dapat na bagay-bagay na hindi naman nila pwedeng pakialaman, kagaya ng mga ginawa ni Tatay Digong, dapat nga hindi nila pakialaman yun. Hayaan mo ang isang presidente na linisin niya ang kanyang bansa. Talagang magkaroon ng crackdown dito sa mga illegalista na to sa Pilipinas. Pero sila ho mga kababayan, kailangan umeksena sila. Kailangan yung relevant sila ipakita nila para doon sa mga member state, member country, talagang tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng pera. Mantakin nyo mga kababayan, manghihimasok na sila sa bansa nyo, tapos kailangan nyo pang magbayad sa kanila. Ganyan ho kalabo yung ICC na yan. Kaya hindi ka taka-taka bakit umalis ang Amerika dyan. Dito na ho tayo kay Prof. Ana Malindugo. Ito ika nga political analyst ho talaga to. Isa ho sa mga pinakikinggan natin. At talagang napakahusay magbigay ng opinion at mag-analisa sa mga kaganapan ngayon. Ito game! Vladimir Putin, habol na yung ICC judges eh. Anong tingin mo dyan na Prof, kasama na imbestigahan dahil po sa mga issue ng sexual abuse? O hindi lang ang Russia actually ang may ruling na aarestuhin nila ang ilan or one of those ICC judges, at even I think the United States meron silang imposed na sanctions sa ilang ICC judges. Ang implication kasi ganito, ibig sabihin ang ICC is losing ground. Ibig sabihin the ICC is also losing credibility. Kasi take note, dalawang Russia is a superpower in terms of military, not necessarily in economics, pero you look at two major powers na hinahabol ang ICC judges. So makikita natin na actually ang ICC is losing its ground, and at the same time, nawawalan na rin siya ng credibility. Kasi kung titignan mo, may isang bagong bansa ang gustong umalis, at I think nag-file na sila ng kanilang petition na aalis na sila sa ICC, and that's Venezuela. So, ganito may credibility crisis kasi talaga ang ICC, not only now but even before. Pero kasi one thing that is na inisyo ang ICC, but actually Russia is against it. So, syempre, they will do a move against the ICC. On the other hand, ang reason naman ng United States on trying to put sanction ay may kinalaman naman sa investigation ng ICC at sa United States to some extent, and even Israel officials. So may ganon na laro din ang United States and ng Russia. Pero overall talaga, ang ICC from hindi lang ngayon, even before, may credibility crisis na talaga siya. Kasi ang problema ng ICC, selective justice ang dating niya. Na kapag halimbawa, bansa na medyo mahina, third world, at gusto nilang maging trophy kasi wala silang achievement, kaya nilang, alam mo yun, pilipitin, katulad ng case ni Tatay Digong, ni former President Rodrigo ang arestuhin. So, in that alone, may credibility crisis talaga ang ICC. Actually, ang tingin ko nga, Admar at saka at MJ, yung kaso ni former President Duterte, ginagawang trophy ng ICC para lang may masabi siya na, look, mayroon kaming achievement. Look, mayroon kaming tao dito na tinatrial na very popular, not only in the Philippines, but even across the world. So look, we have something na, it proves na may gamit kami, ay may ginagawa kami, at may silbi kami. So you need to fund us.
Kasi ang ICC is an institution na it depends on the funding. I think coming from the member states, and even I think one of the malaking pumupondo dyan before, I'm not sure under Trump, I have to double check, I think hindi na pumupondo ang United States sa ICC kasi may mga sanctions na nga. So, ganun yon. Kaya from before and until now, talagang may credibility crisis siya. Kasi maraming bansa actually ang ngayon nag-iisip na umalis na sa ICC. The more na mawawalan ng member states ang ICC, the more na mawawalan na yan ng credibility, and at the same time, in a matter of time, baka nga ma-dissolve pa yan if wala na talaga, kung isa-isang mag-aalisan ang member states niya. Pero one thing that you have to remember, ICC is well supported from the side of the Western Europe. Western Europe. Kasi ang Western Europe, liberal democracy yan and they pride themselves na they are the bastion of human rights. Though marami rin silang human rights atrocities na hindi nila naiintindihan na sila din actually in history, marami silang nagawang human rights violation. Pero marami back up yung ICC na yan ng mga Western European countries. Though United States is not anymore very happy with ICC. So, ganun yung ganun yung dynamics dyan. So ako, pero at the end of the day, we should not be, ang ano ko lang dyan, caveat ko lang, parang reminder lang sa ating mga kababayan at caveat din, na even though may ganitong sitwasyon ng ICC na, may sanction coming from the United States, may sanction on the part of Russia, we need to remember na at the end of the day, siguro pag wala na talagang pondo yung ICC, saka lang siguro yan guguho at hopefully makalabas si former President Duterte. Pero we still have to fight for Tatay Digong. Tayo ay naniniwala dito na makakalabas na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lalong madaling panahon. Huwag ko tayong mawalan ng pag-asa dahil ano pa naman yung ipanalangin natin siya at talagang umasa tayo na makalabas siya sa lalong madaling panahon. Doon sa ginawa ho niyang yung ginagawa ho niyang sakripisyo ngayon, malayo siya sa pamilya, magpapasko, di ba? Nakikita niyo naman yung ginagawa ni Tatay Digong pagka malapit ng Pasko. Yung mga tao sa Davao, talagang inahanap-hanap po sila ngayong mga panahon. Lalo na siya, inahanap-hanap po siya ngayong mga panahon na to. Kaya itong unang Pasko na hindi kasama ng mga Davaoenyo, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, napakasama ho ng loob ng mga yan sigurado. Yung tipong galit na galit ho sila dyan sa sinapit na yan, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano lang tuloy-tuloy lang ho tayo sa pananalangin para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. And we still have to continue the advocacy na sana mapalabas na siya at gawan ng paraan, at kung malegal na paraan ba yan or international campaign na si Tatay Digong ay makalabas ng ICC sa lalong madaling panahon kasi matanda na po siya. Opo, maraming salamat po. Prof, last topic lang, bago lang natin papasukin si Attorney Harry Roque. Anong tingin nyo dito sa bagong ambassador ng China to the Philippines, si Ambassador Jing Quan, na matagal pala ito nagsilbi sa US. He spent 20 years of his diplomatic career sa US at naging Deputy Chief of Mission ng China sa Washington. So, malalim ito, ma'am, sa US tactics at US operations. At siyang ipinadala dito sa Pilipinas. Maganda ang tanong ng MJ talaga. Magandang ang tanong. Bakit nga ba siya ang pinadala? When in fact, actually, to be very frank, hindi siya masyadong acquainted sa politics ng Pilipinas, I think, but he will learn because he is the new ambassador to China. And on the other hand, ang expertise talaga niyan is US, United States, and ang Philippine the dynamics ng United States, both politics-wise and even international relation-wise, and of course, US-China relation. Kasi matagal nga yan sa United States. So, ngayon, pero magaling yan. Very seasoned ambassador, very seasoned na diplomat. I think mabait. Ang alam ko mabait siya, very kind but very firm. And medyo mas malalim ang experience niyan and when you talk about diplomatic experience. So ngayon, ang magandang tanong mo, MJ, bakit nga ba ang isang US-China expert at US expert ang pinadala sa Pilipinas at hindi ang isang
possible ambassador na mas may orientation sa Pilipinas at mas oriented sa Asia Pacific. Kasi ang United States is North America eh. It's not part of Asia Pacific actually. So bakit nga ba ganun? Kasi po, ang tingin siguro, ang katotohanan kasi dyan, even it's not just China looking at the Philippines, but even the rest of Asia Pacific and even the rest of the world is looking at the Philippines na we are very much under the influence of the United States. So parang mangyayari dyan, so parang siguro itong China, ang ginawa nila, okay, let's send someone who understand the United States so that he can actually better probably be more effective in dealing with the current regime in the Philippines under Marcos Jr., which is very much under the influence. And to a greater extent, ang tingin kasi sa atin is parang semi-colonial ng Philippines in modern times. So kaya, siguro sa kanila, Kawawang strategic-wise, it's good to send someone who understands the United States. It's more like, let's talk directly with the patron of BBM rather than to BBM. Opo. You know what? You know what I mean? Parang ganun yung ano niyan eh, ganun yung dating niyan eh. Kasi ako nagtataka talaga. Ako sabi ko nung una, bakit siya ang pinadala eh? Sabi ko, marami namang diplomat siguro sila na very oriented and very and also are experts when you talk about Asia Pacific, and some of them maybe probably are very familiar with the Philippines. Pero bakit ito? So yun yung tapos iniisip ko, ito siguro yun. Yun na-explain ko kanina na, Opo. you know, Pilipinas kasi, ang perspective talaga from outside, hindi lang ng China, but really from even other countries, is the Marcos Jr. administration is heavily under the influence of the United States. And there are a lot of manifestations to it. So if you want to deal with the Philippines at this time under BBM, you need to have someone who is good and very an expert about the United States, or U.S. expert, especially politics and their foreign policy. So Opo. ganun ang tingin ko. Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon sa uulitin. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.